Simulan na natin. Habang abala ang grupo nila Noli sa magaganap na laban kontra sa kinakatakutang nitong sabungero, hindi alam ng mag-ama na kanina pa palang pasimpleng nagmamasid ang ermitanyo. Magamat nakatuon ito sa pagtatadi ng bulang, subalit na sa paligid nakatuon ang pandinig nito. Nang matapos ng kabita ng tari ang manok nila Umar, kaagad naman itong binigay sa ama ni Umar na si Manong Mundo. O Mundo, handa na yan para ilaban. Pagatandaan mo Mundo, huwag kang tumitig sa kalaban kung di mo pa nabitawan ang manok sa ruweda. Bili ni Manong Duming sa mag-amang sabungero. Sina Umar naman at Noli nakinig lang sa pinagsasabi ng dalawa. Maya-maya pa, pumasok na sa ruwida ang ama ni Umar nang siyang pinagmasdan lang nila Noli at Manong Duming. Habang naiwan silang dalawa sa labas, di naman maiwasang magtanong nitong si Noli sa matanda kung bakit sinabi nito na huwag titigan nila Umar ang kalaban kapag hindi pa nila nabitawan ang manok. Nang matanong niya yon, sumagot yon sa kanya ng, Sinabi ko yun sa kanilang dalawa para hindi sila matikalpo sa kanilang makakalaban. Kapag ginawa nila ang ipinagbabawal ko, hindi malabong matigalpo ang manok nila. At ito ang magreresulta ng pagkatalo. Mga aswang ang kalaban nila Noli. Ayon, tingnan mo ang laban ng dalawang panik. wika ng ermitanyo sa kanya doon sa loob ng ruwida. Yun nga ang ginawa ng ama ni Umar, ang binili ni Manong Duming. Nang bitawan ng ama ni Umar ang manok, doon pati ang kalaban. Pagkatapos nito magbitaw, napapansin nilang hindi nagsalpukan ang mga manok. Kitang-kita ng ama ni Umar ang matandang kalaban nila na para bang labis itong nababahalang nakatingin sa mag-ama. Maya-maya pa, biglang sumugod ang manok nila Umar nang siyang diretsong nakatama sa kalaban. Nakaganti naman ang kalaban. Subalit hindi ito tinigilan ng manok nila Umar. 3 sagupaan lang, laglag kaagad ang kalaban. Kahit nakadapa na lang ang kalaban, walang awa itong pinagpapalo ng manok nila Umar. Walang galos ang manok nila nang siyang ipinagtaka ng mag-ama. Paglabas ng mag-ama, kitang-kita nila sa mga pagmumukha nito ang labis na gulat at halong saya. Manong Duming, ito, buwinas tayo. Nakita nyo ba kung paano ilang paso ng manok ko ang kalaban? Wika nitong pagmamalaki sa manok nitong nanalo. Si Manong Duming naman, gumiti lang naman habang sumasagot ng, Maganda Mundo, nakabawi ka rin. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Mananalo ka rin. sagot ng ermitanyo. Habang tinatanggal nito ang itinali sa manok. Doon sa manok nila Umar, walang kaalam-alam ang mag-ama. Kaya lang nanalo sila dahil may pabaon si Manong Duming doon sa manok nitong inilaban. Dahil nga nakita ng ibang sabungero ang husay ng manok nila Umar, kaya't marami ang nag-aasam para labanan ang manok ng mag-ama. Maya-maya lang, nilapitan ang ama ni Umar ng 3 grupong kalalakihan na may dala-dalang mga manok. Isa din sa mga malalakas na mga manok ang grupo na yon. Dahil kagaya nila Umar, nagmamay-ari yon ng samot-saring lahi ng manok na panglabanan sa malalaking sabungan. Papalapit pa lang ang mga ito sa kanila, nagwiwika na ito sa kanilang pangkat ng, Oy sir, kayo pala. Mukhang buwinas yata kayo ngayon ah. May mga manok kaming dala. Baka naman may matitipuhan kang labanan dito. wika nito sa ama ni Umar. Nang siyang sinagot naman ito ng, Bawi-bawi lang naman. Natalo rin naman yung isa kong manok kanina.
yung ganador. Sagot naman ang ama ni Omar dito. Subalit biglang natigilan ang lahat nang magpresenta itong si Manong Duming na siya ang sasalo sa hamon ng lalaking yon. Ako na lang ang tatanggap ng laban. Susubukan ko lang kung lalaban ba itong manok ko. Wika nito habang kinukuha ang manok na hawak ni Nuli. Dahil sa sinabi nito, napatitig naman kay Manong Duming ang lahat ng lalaking kasama ng pangkat na yon. Aba, sigurado ka ba, Manoy? Nalalaban ka? Baka ilang paso lang tong manok mo. Mukhang pangkatay pa naman. Sir Mundo, Kasamahan niyo ba itong matanda na to? Mukhang nahibang yata. wika nitong pangmaliliit. Nagpipigilang si Nuli noon dahil sa pambabastos ng pangkat na yon doon sa kanyang maestro. Nakita nito ang reaksyon ni Nuli. Binulungan niya ito ng, Kalma ka lang, Noli. Di ba sabong lang ang punta natin dito? Kaya magsasabong lang tayo. wika nito kay Nuli. Dahil sa mga sinasabi ng pangkat na yon, lumapit ang ama ni Omar kay Manong Duming at nagwiwika ng, Manong, wag sila ang labanan nyo. Yung manok ko nga hirap. Yung sayo pa kaya? Huwag kang mag-alala, Manong. Magpakuha ako ng mga tandang sa bahay at ibibigay ko yun sa'yo. Para naman mailalaban nyo. Sagot naman dito ng ama ni Omar na alam naman ni Nuli na hindi nito alam ang abilidad ng matanda. Kausap pa rin nila Omar ang pangkat hanggang sa kinausap itong si Manong Duming sa isa sa mga kasama ng pangkat na yon. Manong, sigurado ka ba na ilalaban mo yung manok mo? Kung ganon, pwede bang itong sa akin na lang? Wika ng binatilyo na may hawak na 3 bayong na may naglalaman na manok. Napangiti lang naman ang matanda noon habang sumasagot ng, Sige. Para naman makauwi na kami doon sa bundok. Pinapili sila ng binata sa 3 nitong manok kung saan ang natipuhan ng matanda na lalabanan. Nang magkasundo na ang 2 panig, kaagad na yung pansamantalang umalis para magkakabit ng tari. Sila Nuli at Manong Duming naman, pumunta sila sa isang sulok para doon magsisimulang magkabit ng bulang. Habang kinakabitan ng matanda ang manok ng tari, hindi naman mapakali ang ama ni Omar habang nagsasalita ng, Manoy Duming, ito na lang ho ang ipamumusta nyo. Sabay abot nito ng pera para gagamitin sa sugal. Hindi na, Mundo. Ito na, si Nuli ang bahala. Sa kanya itong manok. Kaya naman siya ang bahala sa pusta. Sagot naman nitong si Manong Duming. Kaya't hinayaan na lang sila ng mag-ama at pumasok na sa ruwida. Ang pumasok sa loob, sina Nuli at si Omar. Habang si Manong Duming at ang ama ni Omar, nasa labas lang yon at nakikinood. Medyo natagalan pa ang laban na yon dahil tinambakan ng pusta ang kalaban. Panay pa ang pagtatawag ng panig ng kalaban. May pupusta ba sa panig kila Nuli? Subalit sa kasamang palad, wala. Maging sa labas ng sabungan, wala silang naririnig. Hanggang sa sumigaw ang kalaban na kung tawagin ay tinunga. Ang tinunga ay hango sa salitang Bisaya na kung tawagin sa Tagalog ay dublado yata. Halimbawa, 100 ang pusta mo. Tapos ang kalaban, 200. Napakalalim na yan. Walang nagawa ang ama ni Omar kundi ikarga ang panalo nila sa manok para tanggapin ang pusta ng kalaban. Bukod sa dihado ang manok nila Nuli, nasa biya pa yon. Naghiyawan ang mga tao sa paligid na para bang alam na nila natalo na ang panig nila Nuli. Subalit hindi ganon ang nangyari.
Dahil sa naging laban na yon, sumigaw ang ama ni Umar na bahagya daw ilayo ang kanilang manok sa paglapag nito dahil mga Amerikano ang manok ng kalaban. Paglapag ng manok nila Noli, kaagad itong sumugod na papalipad sa kalaban nang siyang hindi napapansin ng kalaban. Tinamaan kaagad ang kalaban doon sa likuran dahil kitang-kita nila ang dugong dumaloy doon. Nang makita ng mga tao yon, lalong nadagdagan ang ingay ng sabungan. Nang makitang gumagapang na lang ang kalaban, kaagad itong binuhat ng taga-karyo para maabutan na buhay ang kalaban. Subalit wala na. Wala nang buhay ang kalaban. Nang siyang halos hindi mapaniwalaan ng mga tao doon, gulat na gulat ang ama ning Umar at mundo dahil sa kanilang nasaksiyan. Tila ba hindi manok na Bisaya ang hawak nila Noli? Biruin nyo, 2 palo lang ang kalaban, napapagapang kaagad yon. Dahil sa naganap, ang laking perang natanggap ng ama ni Umar. Dahil naging dublado ang laban. Matapos noon, halos dinumog ng mga tao sina Noli at sila Umar para pagmasdan ang dala nitong manok. Sila Manong Duming naman, nakaupo lang yon sa isang sulok habang nag-uusap. Maya-maya pa, lumapit sila Noli at si Umar at nagwiwika ng, "Manong Duming, isa pang laban? Walang galos itong manok nyo kaya pwede pa tong ilaban." Wika ni Umar na kaibigan ni Noli. Dahil sa sinabi nito, napasagot naman ang ermitanyo ng, "Kayo bahala. Basta sa inyo ang pusta." Sagot naman ng matanda doon kila Umar at Noli. Madali namang nakahanap ng makalaban sila Noli dahil halos sila lagi ang niyaya ng mga tao doon. Muling ikinabit ni Manong Duming ang tanga nilang bertod doon sa manok nilang ilalaban. Ang naging kalaban nila kanina, doon sa kanila pumusta sa hindi malamang dahilan. May naririnig pa silang bulong-bulungan noon sa katagang, "Pagkakataon na natin to, pre. Buwinas ata tong pangkat na to Wika ng isang lalaki na sa malapit lang nila Noli, na alam naman nilang dalawa na sila ang tinuntukoy ng mga ito. Nang matapos ng kabitan ng bulang ang mga manok, sina Noli at Umar muling pumasok doon sa ruwida. Bago pa man bibitawan ang manok, marami ng pangkontrang ginawa ang kalaban. Andun yung paghagis ng asin, paghagis ng sangang kahoy, hinilamusan ng tubig ang mga manok nang siyang hinayaan lang nila Noli. Dahil sa isip-isip nila, baka partiyo ng ritual. Subalit ayon pa kay Manong Duming, magagawa lang masumpa ang kanilang karga kapag may makahula sa birtud nilang tangan. Pagbitaw ng manok nilang dalawa, sumabay din ang kalaban. Nang siyang muling nagsangkaan ang mga manok, sinuli noon. Pagbitaw niya sa kanya, kaagad yung tumalikod at gumilid ng sabungan. Pinagbastan lang nila ang magaganap sa laban na yon. Hanggang sa nagsabayan ng paluan sa ere ang 2 manok. At nung bumagsak yun sa lupa, hindi na nakatayo ang kalaban. Nagtatatalon-talon si Umar sa loob ng ruwida na animoy nasiraan niya yun ng bait. Kaagad itinaas ng sentensyador ang kanilang manok dahil sila nga ang nanalo. Habang kinukuha ni Noli ang kanyang manok, nakarinig siya ng isang salita na sa salitang Bisaya. Naguroy mga dagoning mga tawana, kay di man madutlan ang kanilang